Pagkatapos ng mga naging revelasyon ng Diskaya couple, dawit dito ang ilang mga mababatas at kawani ng DPWH. Ang mga kongresista pumalag na sa mga alegasyon. Ang kanilang sagot alamin sa balita ni Catherine Landicho. Itinanggi ng ilang kongresista ang alegasyong ibinunyag ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya kaugnay sa umano'y maanomalyang flood control project na isinagawa sa isinagawang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa nasabing pagdinig, ibinunyag ng mag-asawa ang umano'y listahan ng mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan na di umano'y nakinabang sa mga proyekto ng flood control. Ayon kay Curly Diskaya, may ilang opisyal umanong tumanggap ng porsyento kapalit ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga proyekto. Nakasaad din umano sa kanilang ledger ang halaga ng perang tinanggap ng bawat isa kasama na ang petsa ng transaksyon. Mariing itinanggi ng mga sumusunod na kongresista ang pagkakasangkot sa naturang issue. Iginiit ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na hindi kailanman niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Tinawag naman ni Pasig City Representative Roman Romulo ang akusasyon bilang isang tangkang pag-alis ng atensyon mula sa tunay na issue. Tinanggi rin ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela ang pagtanggap ng kahit anong halaga mula kay Curly Diskaya. Tinawag naman ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang aligasyon bilang isang cheap shot para siraan siya. Mariin ding sinabi ni San Jose del Monte City Mayor Florida Robes na mangilabot umano ang sino mang magtatawid ng kanyang pangalan sa anumang uri ng anomalya. Samantala si Quezon City 5th District Representative PM Vargas ay direktang nagtanong kung anong motibo ng mag-asawa sa pagtawid sa kanyang pangalan sa kontrobersiya. Bukod sa nabanggit, kabilang pa sa mga isiniwalat na pangalan na isina Terence Calatrava, former Undersecretary of the Office of the President Assistant for the Visayas of the Philippines, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Aga Party List Representative Nicanor Briones, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, former Congressman Benjamin Agarao Jr., former Congressman Florencio Gabriel Noel, Quezon Representative Reynante Arrogancia, Quezon City Representative Marvin Arillo, former Congressman Antonieta Yudela, Caloocan Representative Dean Asistio, at Quezon City Representative Maribico Pilar. Patuloy na sinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee upang alamin ang lawak ng anomalya at kung sino-sino ang dapat managot sa mga umano'y katiwalian sa proyekto. Para sa TV News, Catherine Landicho, masaludo sa bawat Pilipino.